Dito tayo sunod, mga kababayan. Kanino? Kay Sara Duterte. Ano yan kay Sara Duterte, Ken? Dito tayo. Mga kababayan, sa kabila ng problema na kinakaharap ng ating bansa ngayon, lalong-lalo na sa Cebu. Ito, mga kababayan, pakita ko sa inyo. PBBM, State of National Calamity. Ito na, mga kababayan. Good morning. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ilalagay ang bansa sa ilalim ng State of National Calamity matapos ang pananalasa ni Bagyong Tino. Kasama na rin dito ang paghahanda sa susunod na bagyo na inaasahang tatama sa Lunes. Narating ni Marcos ang desisyon matapos niyang pangunahan ng situational briefing sa tanggapan ng Office of Civil Defense kaninang umaga. That gives us quicker access to some of the emergency funds, number one. Secondly, mapapabilis ang ating procurement so that we don't have to go to the usual bureaucratic procedures and we can immediately provide assistance to the victims of the storms. Umakyat na sa higit 100 ang bilang ng mga nasawi. Posibleng tumaas pa ito habang nagpapatuloy ang search and retrieval operations para sa mahigit 120 kataong nawawala pa. Diba? If we anticipate well and we prepare well, marami tayong nagagawa para medyo mas mabawasan ang effect. Pero napakabigat nung nangyari sa ng Tino. Unfortunately, the casualty count is very high. Madami tayong deaths that we have suffered. I do not want to give a number because we are still in the process of validating all the numbers about the damages, etc., the number of people who have been displaced, the number of families that are under evacuation centers. Tiniyak ni Marcos na magpapatuloy ang relief operations para sa mga biktima ng Bagyong Tino habang naghahanda naman ang pamahalaan para sa mas malakas na Bagyong Uwan na inaasahang tatama sa gitna at hilagang Luzon. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. The State of National Calamity. Ano po ang saklaw nito? Ano yung mga karampatang aksyon at takbang na kailangan gawin ng gobyerno? Since national ang scope niya, ibig po bang sabihin nito kahit yung mga lugar na hindi naman direktang tinamaan ng bagyo, for example, ay pwede ring magpatupad ng price freeze or yung mga tao pwedeng mag-apply for calamity loan since nga po ito ay national na? Nakausap po mismo natin ang pamunuan ng DTI at sila po mismo ang patungkol sa... So ayan, mga kababayan, okay na po ba? Paki-comment nga, mga kababayan, kung okay. Kung okay. Ayan, okay na ba? Mga kababayan, nakita ninyo. Walang sound, okay na. Ayan. Nakita nyo, mga kababayan, yung nangyari na mismo si PBBM nagsabi, mga kababayan, handa na gumastos at diniklara niyang State of National Calamity ang buong Pilipinas dahil sa nangyaring bagyo na tumama sa Cebu. Daan-daan ang nawawala, halos 100 ang namatay. 700 plus na pamilya ang apektado. Ngayon, mga kababayan, nasaan ba si Sara Duterte? Yan ang tanong ngayon, mga kababayan. Nasaan si Sara Duterte? Nasaan ang Vice President? Sa kabila ng kalamidad, sa kabila ng kahirapan ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa Cebu, na apektado ng bagyo. Ang tanong ngayon ng mga tao,
Kada na lang ba may bagyo, nawawala si Sara? Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, hindi na ako nagtataka kung may sakuna, kung may bagyo, tapos nawawala si Sara. Bakit? Kasi ilan pong bagyong nakalipas, wala po siya. Nung una, binaha ang Metro Manila, nasa Germany siya, nanood ng concert. Pangalawa, may bagyo. Saang bagyo yung nangyari? Wala siya, nasa Netherlands siya sa Dahig. Ngayon, may bagyo na naman sa Cebu. Binaha ang Cebu, nilunop ang Cebu, nalunod ang Cebu. Nasaan siya? Nandun sa Quezon Province, ang lola ninyo. Nagbakasyon. Ito po, ipakita ko lang ha. Baka kasi sabihin, fake news yan, hindi yan totoo, naninira ka lang. Alam nyo, sa totoo lang, DDS, hindi ko na kailangan i-memorize yan eh. Diba, Ma'am Glay, maraming salamat po. Diba? Sarap ng buhay. Sinasahuran ka ng mga taga Cebu, nagbayad ng tax ang mga taga Cebu para istahod sa'yo. Tapos malaman-laman na lang namin. Ayan o. Mga kababayan, patunay. Basahin ko ha. Ayan, post po yan. Ang inyong magaling na Vice President. Thank you for visiting Dunya Chuling Island Resort, Cagbalite, Mauban, Quezon. Vice President Sara Duterte. 5 hours ago, Dunya Chuling Island Resort, Cagbalite, Quezon Province. Kita ninyo, mga kababayan. Naligo ang presidente nyo o ang vice president ninyo. Samantalang ang presidente ninyo na tinatawag ninyong adik bangag weak leader, nagkanda utin-utin kung saan-saan, hindi na nakatutulog, kasakay ng helikopter kung saan-saan dumadapo kasi nakita niya na may mga nabahaan, nalunod, nawawala, namamatay. Pero yung vice president ninyo, ang ganda ng buhay, nag-outing ang lola nyo. Kita mo yan? Ang presidente namin tinawag na bangag, adik at weak leader, samantalang ang vice nag-outing sa Quezon Province. Kami ay apoy na hindi mapatay, hakbang ng matapang, sabay-sabay, putang ina nyo. Kita nyo yan? Ayan. Yan ang sagot, mga kababayan. Ngayon, nalunod, binaha ang Cebu. Nasaan si Sara? Kasi simula nung nilunop ang Cebu, daming patay. May mga hayop nga, may namamatay, may nare-rescue. Pero yung mga mamahaling bahay, nakita ko pa nga yung isang vlogger na yung rep nila na pareho dito sa rep namin na nagkakahalaga din ng halos 200K. Natumba. Video siya, yung mga mamahalin niya mga bag, dinala na niya lahat, binitbit niya, akyat sa bubong. Kasi hanggang bubong ang tubig. Asaan si Sara? Nasaan si Sara? 'Di ba? Yan ang tanong ngayon ng taong bayan. Vice President pa nga lang, gala na ng gala. Huwag nyo namang sabihin na hindi na naman alam ni Sara na may bagyo. Apaka-imposible. Huwag nyong sabihin, huwag nyong sabihin na hindi alam ni Sara Duterte na walang bagyo, na may bagyong darating o walang bagyo. Napaka-imposible. Vice President ka ng Pilipinas, kapag chismis, nalalaman mo, bagyo, hindi. Napaka-imposible mga kababayan kung hindi alam ni Sara yan na may bagyo.
'Di ba minsan 3 days pa lang ina-announce na ng Pag-asa na may bagyong papasok. Hindi Tapos ikaw nagawa mo mag-outing sa Quezon Province, sa Mauban. Sa Dunya Chuling Island Resort. Kita ninyo mga kababayan? Yung mga DDS, tanungin ko kayo. Nasaan pala yung Vice President ninyo? Tingnan nyo, sasabihin na naman nila yan. Bakit Kent, sinisisi mo kay Sara yung bagyo, kalikasan yan? Aba, yung sunog nga sa Caloocan, kakasuhan daw niya si BBBM kasi nasunog ang Caloocan eh. Bakit si Sara? Nung may sunog sa Caloocan napakalaki, nung sabi ni Sara, kakasuhan si Marcos. Tapos ngayon, may bagyo. Si Marcos nandun. Si Sara nasaan? Hindi naman po pwede mga kababayan tatawagin kang public servant. Hindi naman po pwede mga kababayan na sasahuran ka ng pera ng taong bayan, tax ng taong bayan, tapos kapag may dilubyo, may sakuna, nawawala ka. Tignan mo, nung nilindol ang Cebu, alam mo saan siya pumunta? Doon sa mga namatay. Hindi niya inuna kung makunikan ba ng mga kuryente, ang mga bahay, yung mga hospital, may mga kuryente pa ba o naputol na ba? Wala. Ang iniisip niya, doon siya sa patay diretso. Nakagrace siya doon, bumisita sa mga namatay, tapos umuwi. May inabot na tulong? Wala. Bagkos na mag-abot ng tulong, binalot yung DSWD box sa bag ng BP, inangkin na sa kanya galing. Di ba? Kita niya yan? Box ng DSWD, binalot ng yung bag ng Office of the BP. Tapos sabi sa kanya daw, kita niya yan, pati ba naman pagtulong, nandaya pa. Wala talagang kwenta. Hindi naman ako nagtaka. Tapos yan ang sasabihin ng mga DDS, humanda kayo sa 2028 pag naging presidente yan. Lamunin ninyo, ilagay nyo sa foil, ibalot ninyo, imarinate ninyo, asinan ninyo, i-preserve ninyo, injikan nyo formalin nang hindi mabulok. Wala kaming pakialam 2028 kung tatakbo ang presidente yan. Ang ma-advise ko lang, ibalot nyo sa foil. I-marinate ninyo, asinan ninyo, ilagay nyo sa taro, tapos ilambuyog nyo ng malakas, tapos bitawan ninyo. Para hindi mapanis. Gamusin ninyo. Lunukin ninyo. Walang nangingialam dyan. Walang may gusto niyan. Gusto nyo maging presidente si Sara sa 2028, ibalot nyo sa foil, marinate ninyo, injikan nyo formalin, ibalot, ilagay nyo sa taro, gamusin ninyo. Nang ina nyo, walang nagkakagano niyan, walang nang aagaw dyan, bahala kayo. Nakita nyo naman, ilang taon na yan. May nangyari ba? Diyos ko. Ito mga DDS minsan, hayaan mo, 2028, maging presidente si Sara, putang ina mo, ibalot mo sa foil, injikan mo formalin nang hindi mabulok, tapos lunukin mo nang hindi mawala. Diba? Sino ba, Diyos ko naman? Diba? Ibalot nyo sa foil. I-marinate ninyo. Lagyan mo ng asin. Bunuin mo ng asin. Tapos lunukin mo. O di kaya papakin mo pa unti-unti. Punuin mo ng asin. Ilagay mo sa freezer. Ready for barbecue. Diyos ko. Amoy putok nga daw yan eh. Yan lang yung aking reaction mga kababayan. Iburo nyo. Iburo nyo si Sara. Iburo si Sara. So yun lang mga kababayan. Yung ating reaction ngayon. Mamaya mga kababayan, mga 9:00 may live tayo ulit. Pasensya na. Maraming salamat. Diba? Ngayon mga nagtatanong nasaan si Sara? Nandun sa Quezon Province, nagbakasyon. Habang ang mga taga Cebu nalunod sa baha. Tapos 2028 daw president si Sara. Ay, balot ninyo sa foil yan. Asin yan ninyo. Gawin ninyong buro. Gawin ninyong ginamos, bagoong. Nang hindi hindi mapanis. Diba? So yun lang mga kababayan. Maraming salamat.
Wala po, TYT gas, wala. Nasa ano siya, sa Quezon Province siya. O, ipasok nyo sa oven, ibalot nyo sa putik. Tapos asinan yung marami, ibalot nyo sa putik pa. Ipaibabaw nyo baga. Ipailalim nyo sa baga. Nang pagbukas ninyo, fresh. Fresh from the oven. So yun lang, maraming salamat mga kababayan. Thank you so much po. Mag-ingat po kayo palagi.